Nandito na ako. Tapos sumabilang ako kasi nga narinig ko sa Bluetooth. Kala ko nakauwi ka na nga eh. Kasi madalang ka naman nagpo-post na nasa biyahe ka pa eh. Ilang araw na, 3 araw kahapon, naisip ko lang lumabas kaya hindi rin wala akong naaya talaga. Ang tagal ko sa, ano pa ako, pumunta na ako ng Cabiang pero hindi ako tumuloy ng ikot natin. Kaya nakauwi ako, alas 5 na. Ito guys, kasama natin ngayon si Kel. Wala sa plano kasi again for the third consecutive day wala akong maisip magawa, so sabi ko iikot lang talaga ako to eat breakfast. Nakita ko na si Kel may post sa social media, so minessage ko lang siya. Nagkakataon na nandito din siya sa Silang, and kung nasaan siya halos magkalapit lang kami. So ito ngayon, biglang may kasama ako. So masaya naman, like instead na naging solo random, chill ride lang talaga, like very chill ride, nagkaroon tayo ng kasama ngayon going up. So about maybe 10 to 15 minutes nandun na kami. Kasi ito naman si Gil, very lang din to eh. Very laid back na driver. Talagang smooth mag-drive. Para din tong isa pa naming homie, si Kyle. Even though may performance sa mga motorbike, very chill riders. Makikita nyo naman ngayon sa short travel natin. Talagang very chill. Hindi yan talaga nagmo-MotoGP sa daan. And ito nga, may random tayong homie na nakakita. And so si Kyle din, actually meron siyang shop nandyan sa may Dasma Bayan, and isa sa mga specialty niya talaga is mga fitments. Talagang pag nakita niyo yung mga gawa niya, sobrang pulido, sobrang ganda. So kapag gusto niyo ng mga nasa fitment gaming kayo and mga parts and accessories as well, lalagay ko sa link sa description yung page niya. Kontakin nyo na lang siya directly. Like, even nung nag-ride naman kami nun eh, umikot tayo ng pa-Cabiang, yung nag-swimming. Very chill lang naman talaga lahat nun. Which is yun naman talaga yung masaya, lalo pag group ride. Hindi naman kailangan magkararahan para mag-enjoy. Ang kailangan dun yung magkakasamang dumating sa places, sa mga nakita. Lahat umuwi ng masaya at nakauwi rin ng masaya. Yan eh, malapit na. Yeah, pagdating dyan sa roundabout or sa rotonda, turn lang kayo ng left, eh yun na yun, yung pupuntahan. Ayun, at nandito na kami. Wala, hindi naman tayo nakapag-usap. Baka mami may gagawin ka din. May gagawin ka ba? Nung isang araw, nandito ako nung, Wednesday yata, bumaba ako dyan. Puro zigzag din yan. Oo, nadaan niya. Layo rin pala niya. Oo, medyo malayo din yan. Dali, bag ko pala nandito. Naisip lang talaga kita i-message nung nakita ko nga yung post mo. Nasa biyahe na ako nun eh. Oh, yun. So yun, ayan, si Kayla. So, kakain lang kami dito. Maya na lang ulit. Ito guys, pababa na kami. So pabalik kami ngayon ng somewhere pa Dasma. Ito, ikot lang namin ng rotonda and pababa. Medyo meron daw na rin ulit ang mga commuters kasi it's about 10 AM na rin naman. So most are nasa offices na and in their classes sa mga schools. So ito, kasama tayo sandali papunta sa bahay at shop ni Kel. Actually, dun siya mismo nakapwesto. So, one thing naman na masaya or really good about going down ng Pasilang or anywhere from Tagaytay, kasi since downhill yung gradient, so medyo magandang mag-pick up ng speed kahit konting piga lang. And again, yung climate, ito malamig-lamig pa din. Yun, nakakamiss lang pagbaba na naman kasi medyo baligam-gam at mainit na naman. Yan, maya-maya wala na naman yung lamig. Sana umabot 15. Maglalagay din ako top box eh.
Yan, yun lang talaga ang medyo matcha-challenge ka dito sa Silang. Kasi dito sa Silang ngayon, napakadaming traffic light. Although maganda at makinis yung kalsada, malapad, pero daming traffic light. Medyo maganda-ganda ang volume ng traffic ng vehicles. And yun din yung talaga actually yung good thing about naman dito sa Silang, kasi nga since medyo malapad-lapad ang road compared sa ibang mga roadways papunta ng Tagaytay, so medyo mas maganda talaga yung yung pace. So yun lang din yung again, like before sinabi ko, passing dito sa Silang, kailangan extra cautious din dahil nga since maraming side streets, so maraming mga vehicle na biglang sumusulpot dyan or biglang nagde-left turn. Kaya kailangan medyo mataas-taas ang presence of mind. Pero all in all, mabilis naman talaga ang travel. Like, katulad yan, yung lumabas na motorbike, pag changes diretso right lane, pero hindi naman syempre ganun optimal ang speed nila pag merge. So talagang kailangan ingat kahit magsa-slow down, and rin, awareness talaga na baka yun nga, biglang maglumipat ng lane ng basta-basta yan. Yun na, bumabalik na naman tayo sa katotohanan ng Cavite. Mainit na eh. Continuing straight pa rin tayo ng Silang. Talagang napakahaba nitong roadway na to. Very minimal ang turns itong main Silang Highway. Petron ka rin pala nagpapagasolina. Hindi mo pa rin pinapalatan yung tangke mo, ha? Pala tangke na nga lang. Okay din naman, pero ang hindi ko kasi alam, hindi ko kasi alam kung ang alloy ba is nakakabago ng timpla ng gasolina. Yun ang hindi ko alam. Stainless, obviously hindi. So hindi ko alam kung alloy, oo. Pero ang ganda kasi tignan eh. Oo, matibay talaga yan. Yung sa akin nga, yung sa Fino nun, nasilanan lang ako, kaya lang ako bumili ng sa Salty. Kasi nga, na rin, ganyan din, sinubok na rin ng panahon. Kaya sabi ko, palitan ko para fresh. Salty o Fino yung... Ay, hindi ko lang, pareho pa sila ng tangke? Parang pareho lang. Sila yung sa ilalim. O, yung sa mismong sa chassis. Sa Salty yata, rekta na. Wala na siyang filter. Ito kasi may... Meron din, may ano. filter din siya. Hindi, wala filter, hindi ko napansin. Pero pareho may fuel cock. May pure ka. Oo, filter hindi ko alam kung meron. Wala nga yatang filter ang Salty. Malinis pa rin. Bilib nga ako dito sa kanila yun, pati si Kyle. Ang lilinis na motor nitong mga to eh. Nasaan yung ano mo? Nasaan yung racing boy? Wala na. Binihinta ko. Papalit ka ng ano? Papalit ka ng ibang mags? May nag-isipan ko pa. Nagulat nga ako naging stock. Yung stock mags. Yun lang ang lamang nito eh. Ito nakaano na eh. Mukha racing boy ang stock. Yun nga, ito lang po, 3 araw lang. Nilinis ko na isang araw yan. Dumi na naman ngayon. Oo, alam mo, tagal ko kinabit niyan. Kasi dinikit ko muna itong mga to kung pantay na. Tsaka ako binutasan. Okay, alis na ulit. And nandito na kami sa Dasma. Yan kasi yung signature na boundary indicator or boundary marker na Dasmariñas, rather than ginawa nila is usually, di ba, arc ang ginagamit ng mga municipals or mga towns. Naglalagay sila ng welcome arc. Kay Dasma is yung symbol na yun. Dito naman sadly very windy and malamig.
May part kasi doon kanina after ng arc, talagang medyo ramdam mo na yung warm. Dito medyo lumamig na naman, surprisingly. Baka uulan. And dito, lapit na tayo sa yung another traffic light ng area ng one is going to here sa Paliparan, and the other one is going naman to boundary of Dasmariñas and General Trias. Oo nga, parang guys uulan nga. So medyo slightly dumilim. May nakama pa naman itong traffic light na to. Ang bilis din natin ha? Ang bilis din natin. Tagal pa ba yun? Parang uulan pa tuloy. Kung mga hinahanap mo, single mom naman ha. Ayun o, ayaw mo yun, naka Hello Kitty sa jeep. Nagbibilang ng pamasahe. Patay. Eh man ngayon nasa ano daw eh, may ginagawa sa tito niya. O kaya bukas pa siya makakapagawa ng motorel. Yung kay Kyle yata ang naka-line up agad. Ay kay Kyle tuloy, ano pala, may isa pa pala dun. May isa pang Mio ron. Wednesday pala yung kay Kyle tentative. Baka gusto rin kasi ni Kyle tignan yung paggawa. Haba nito traffic light na to, 200 yata to eh. Mahaba eh. Kaya nga sabi siya kanina eh, kung nakapag-usap tayo kahapon, malamang napuntahan natin yung gusto mong daan ng church. So, alam mo, ang dami, tagal ko na rin dito sa Cavite, napakadami ko pa rin hindi napupuntahan. Sobrang dami pa rin. Parang mga tagunga yung mga... Sobra, lalo yung mga liguan, si Eman nga nagsasabi, Amadeo doon, ang daming liguan dyan na sapa eh. Iikutin natin to. Sabi niya alam niya eh. Umaabo na nga. Ayun na guys, may mga tumatama na naramdaman ko sa mukha ko, may tumama. So ito, even sa visor, meron na rin droplets. So habulin natin bago bumuhos. Pero nandito na rin naman tayo sa ano eh, sa latter part ng Aguinaldo Highway of Dasma. So I think ano na lang naman eh, isang traffic light na lang ulit, and that's the area na ng Dasma Bayan. So ito, paliko na nga tayo ng Padasma Bayan, yung Fork Road. Pero pwede ka rin naman makarating sa bayan from the other side. Pero ito kasi is, if I'm not mistaken, ito na yung diretso mismo ng Placido Campos na. And yan, dito may mga ibang pa nga dito, may mga billiard spots. May mga ano rin dito, may mga recreational gyms like yung badminton courts, rin volleyball, nakakita rin ako dito. I'm not sure kung saan, pero medyo maraming iba-ibang variety of shops and recreational places dito sa again, ito na yung bayan naman itself eh. Sorry na disorient ako. After nga pala ng munisipyo, dun sa kabilang side, yan ang Placido Campos Avenue. Dito talaga nawawalan ng traffic to. Linggo lang yata to wala eh. Kahit dito. Nagta-traffic na rin dito? Sunod dati. Ang laki pa na ng bahay nyo eh. Ikaw na mag-isa dito? Okay. Hello. Ang ganda nga ng pwesto mo eh.